Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ayusin ko lang tong ilaw. Ba nangyari dito sa ilaw na to? Nalobat na. Sabay. Teka lang ha. Ayan. So, meron tayong Wheel of Fortune, King of Wands at Queen of Swords. So, may mga lovers tayo dito. Kaya lang magkaiba sila ng suit. So, para siyang opposites attract. O magkaiba ng ugali na nagkainlaban o magkaiba ng tawag dito sign. Na hindi magkatulad. Sabihin natin ito, fire sign. Ito naman, air sign. Ganun. O sabihin natin water. Tapos earth. So, yun yung bida natin. Okay? Kaiba sila ng zodiac sign or ugali. Sabihin natin may isa na kalmado, yung isa naman ay bungangera o bungangero. Yung isa extrovert, isa introvert. Anyways, ang maganda, may Wheel of Fortune tayo, no? So, ibig sabihin, may paparating na luck o fortune. Sabihin natin kung ano bang klaseng meaning ito. So, meron tayong Three of Pentacles, So, yung luck natin ay more like tungkol sa collaboration, teamwork, cooperation. So, sabihin natin mag-away man sila, itong mga bida natin sa period na to. Maayos din naman agad dahil nga nandito yung Wheel of Fortune plus Three of Pentacles. Mananatili pa rin ang cooperation sa dalawang to. Sabihin natin sila pa rin nga dahil ito ay card din ng building together. Or sabihin natin kung may dumating man na fortune, pareha silang magbe-benefit. Dahil may Three of Pentacles dito na may kinalaman sa teamwork. Okay, sila, yung magbe-benefit silang dalawa. Hindi lang isa, kundi both. Dahil nandito nga itong Three of Pentacles. So again, kung may blessing, fortune na dumating, silang dalawa ay makikinabang. Hindi lang isa. Anyways, since love reading yon, lagyan natin ng clue. Ito yung zodiac sign ng partner ng Virgo sa reading na to. Ano to? Scorpio,
Sagittarius, Aquarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung zodiac sign na sa tingin nyo ay fit sa kakilala nyo. Ito, Page of Pentacles. So, lahat ng earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito naman, Cancer. Ito, Page of Cups. Lahat ng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, alin man dyan. Ang bilis ng reading natin. So, dahil mabilis, maglalagay ako ng ibang deck. So, bihira ko lang gamitin tong deck na to na may kodigo kapag mabilis yung reading. Ang maganda dito may reversed cards kasi hindi ako nagbabasa ng reversed cards. So, may iba lang. Ibang senaryo. So, dalawa yung ano natin, Knight. So, meron tayo dito ang Five of Cups. Pero, reversed reversed. Ito, Knight of Swords. Upright. At, ito nga, Knight din. Knight of Pentacles. More like may someone from the past or sabihin natin may darating ba? May darating someone from the past or someone na hindi nyo na nakikita na kakausap or someone na mula sa childhood nyo. Ay maaari magbalik. Okay? So, maraming pwedeng case kung bakit siya magbabalik. Siguro, gusto niya humingi ng sorry or gusto niya mag-explain. O may bibigay siya sa iba sa inyo na something na para bang yung taong to na kakilala ay mabuti naman yung intention na para bang gusto niyang mabuo ulit yung connection ng iba sa inyo at ng taong to. So, yan. Ngayon, ibang case, all of a sudden, may makikita kayong kakilala. Somewhere, tapos, sabihin nating may makakasakayan ng iba sa inyo sa jeep, bus, nakakilala nyo. So, habang nagta-travel kayo, may makakasabay kayong kakilala. Tapos, ililibre kayo. Or kayo yung manlilibre sa taong to ng pamasahe. Dahil nga, tagal hindi nagkita. Or kung di man to literal na kakilala nyo ay kakilala ng partner ng iba sa inyo na makakasakayan nyo sa bus, jeep, tricycle o kung saan man yan. Mabilis pa rin yung reading, Kaya lang, ang init dito sa pwesto ko. Diyos ko po. Mag-electric fan lang ako sandali. Dali na ako makapag-isip sa sobrang init. Hindi kasi pwede electric fan at dahil maingay.
Ingay sa video gawa nung hangin tumatama sa mic. Kaya lang init nga eh. Pawis-pawis na ako. So, anyways, habang naghihintay tayong matuyo ang pawis ko, ano kayang deck ang gagamitin ko? Ito na lang. So, ibang senaryo ulit tayo. Diyos ko. Init. So, dito maraming pwedeng case. Okay? So, sabihin natin either kayo to or kakilala nyo ay maaaring ma-engage sa period na to. More like engagement sa pagitan ng magka-workmate. Lalo na kung lalaki. Baka mag-propose siya sa asawa niyang ka-workmate din nyo or sabihin natin may ka-workmate yung iba sa inyo na lalaki na mababalitaan nyo na lang na ikakasal na. Pwedeng ganon. O baka kayo to na lalaking may trabaho magpo-propose sa jowa. So case to case basis. Ngayon ibang case sabihin natin may trabaho, diba, yung lalaki. Maaring may pasukin siyang bagong contract dito saka ano to sabihin natin baka ma-promote. So kung di siya lumipat ng ibang company o ibang work kasi contract din tong Imeneo So, kung hindi nga siya mag-resign at lumipat, kasi may matatanggap siyang new opportunity, like contract sa ibang company nga. Kung di man ganon, more like promotion to. Or, bagong job description, or malilipat ng ibang department. Ganon. Pero lalaki lang. Lalaki yung tinutukoy ko dito. Lalaking may trabaho. Okay? So, pwedeng kayo mismo to or partner nyo or love interest. Basta ganon. Or someone na malapit sa inyo. Ngayon, pwede rin tong new project, new deal, new sponsorship, new business, proposal, na parang may kinalaman siya sa partnership. Or baka pumasok siya sa any form ng investment. Ngayon, ibang case, sabihin natin may pinaplano siya, natatama sa period na to. Dito, tawag dito, nakaschedule yung plano niya. More like mangyayari naman yung plano. So, sabihin natin may dapat siyang asikasuhin or tapusin na deadline. Matatapos naman. O baka may importante siyang event na pupuntahan sa period na to. Pero overall, mukhang suswertehin siya in a way na baka magkapera siya. So, kung dito new job promotion or job proposal, edi magkapera. Ngayon, kung sabihin natin ang blessing na gusto niyang mangyari ay magkaanak, so pwede rin naman. So, maraming ang pwedeng case. Anyways, saan ba isa kung di ito pala? Kaya lang pawis-pawis na ngayong kamay ko.
La lettera dispiacere. Umiyak yung babae. Bakit naman? Mukhang may matatanggap siyang mensahe kasi la lettera. May la lettera tayo. At ang meaning ng la lettera letter. The letter. So mukhang may news ba na mababasa siya o makakarating sa kanya, like information, gossip, pero more like through letter. So text ko, hindi kasama yung call. Text, pwede rin pala. All forms na pala to ng communication, kasi naalala ko yung Lenormand. So sa Lenormand kasi yung letter text, chat, email, anything na written na may evidence ka. Ito kasi civil. So, dito sa letter, overall na siya. Hindi lang literal na text, chat, email, social media. Kasama na rin pati call. To all forms na nga. So, ngayon, yung communication sa la lettera, baka magdulot ng despair. Kasi umiyak yung babae, Pero sa case na to, specifically babae, pwede rin lalaki, actually, neutral. Pero since yung picture ng babae, mas tatama sa babae, na parang may mga karating na information sa kanya na lulungkot niya yon. Ikasusoro sana sasabihin ko. Ikalulungkot niya. Anyways, ipahin na nga natin yung combination. Diyos, pangat nung combination pero again, more like babae yung tataman. Pwede rin lalaki, pero malaki chance mga 70% babae makakatanggap ng information na hindi niya ikatutuwa. Ngayon, dottore. So, may doktor tayo, dottore. Alegria ay cheerfulness. So, ngayon, kita nyo may doktor at pasyente. Ito naman nagbubunyi. So, more like gagaling. Whether kayo mismo to may sakit o magkakasakit pa lang, or kakilala nyo may sakit or magkakasakit pa lang, more like gagaling naman, or sabihin natin kung di man literally 100% ng restoration sa normal, di sabihin natin may chance na lumabas ng hospital. Diba? Yun ang mahalaga, makalabas ng hospital, kasi kung nasa hospital pa rin, di malaki chance na critical pa rin ang lagay, diba? Or sabihin natin may improvement ba sa kalagayan, whether mental problem, or physical problem, emotional problem, overall na yan, may improvement dito. Ngayon, sabihin natin, ibahin natin yung senaryo at hindi may kinalaman sa may sakit. So, sabihin natin any form ng pagiging professional. May celebration so sabihin natin promotion, or may matatanggap na trabaho. Pero dun lang siya tatama sa professional. So, pag sinabi mo professional, di nakatapos ng college. Ano pa? Ano maisip
Ano na maisip? Anyways, mahirap yung combination. Ito last spread na to. Mas ang importante may celebration dito. Oh, good news. Ngayon, El Amante. Ito yung lover boy natin. Oh, consolante. Surprise ay consoling surprise. So, more like may surprise sa iba sa inyo. O baka kayo yung magsusurprise. Case to case basis. Pero, sa case na to may lalaki kasi. So, ang dating may liligawan siya eh. Na parang surprise, sasagutin siya. Whether nanliligaw na siya o manliligaw pa lang, parang the feeling is mutual. Na-type din siya nung crush niya, or baka maging sila na nga nung crush niya, pero more like lalaki yung tatamaan nito dahil lalaki yung bida natin dito. So, whether kayo mismo to, or ito yung nandiligaw sa iba sa inyo, o may mandiligaw pala. Ayan. Pwede rin namang sa single na masisurprise sila na hindi nila akalain na may nagkakagusto pala sa kanila, may secret admirer pala sila, ganyan. Ayan. Ibang case. Sabihin natin may magkaaway na magkapatid. Pero parehas silang, hindi. Parehas ba silang lalaki? O sabihin na lang natin may nakaaway ang iba sa inyo. At kapatid na lalaki. O yun na lang. Kapatid na lalaki yung nakaaway nila. Reconciliation ay posible pa naman. Sa ganitong case. Ngayon, LDR. Doon tayo papasok sa LDR, long distance relationship. Na masusurprise ang iba sa inyo na ayun nga, pwede pa palang reconciliation kung mag-ex or current partner na magkaaway, or may crush yung iba sa inyo at nasa abroad or magkalayo sila na masusurprise na type pala nila ang isa't isa. Yan. Pero overall, kung hindi natin gagawing relationship to, sabihin na lang natin may ito overall na to. Good news na paparating. Okay? Yun ang mahalaga. Sabagay, maganda rin naman to. Kaya lang kasi ito specific yung celebration dun sa professional lang. Taong professional o health. Pero ito in general, may good news na paparating. Okay. Ngayon, last na scenario. Halimbawa, may iba sa inyo na nasa sales department. Kasi itong amante natin para siyang nanliligaw. In a way na pinipersuade niya yung mga customer na bumili sa kanya. So, sabihin nating makakabenta yung iba sa inyo. Depende kung ano bang binibenta. Sabihin natin, tatarget sila sa quota. So again, pwede rin to sa salesman, specifically salesman. O pwede rin saleswoman, pero basta nasa sales department. Na yun na nga, may good news kasi tatarget sila sa quota, may mabebentahan silang insurance, may mabebentahan silang bahay. Yung parang inaalok nilang dapat nilang mabenta, mabebenta. Yun ang point. So, ganun ang dating dito. May good news. Okay? Pero overall, regardless kung may trabaho or wala, may good news na paparating. Okay? Anyways,
Dito naman tayo sa last deck. Babasahin ko na lang tong part na to. Ayan, ang bilis naman. Uy, reconciliation nga, oh. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3 card. Okay. So, madali na maintindihan, no? Basic English lang. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, reconciliation ay posible. Kahit dito sinasabi, reconciliation. Learn to reconcile with yourself. Pero sa case na to, sa sarili naman. Okay? In-encourage ang reconciliation. Pero sa point, case na to, sa sarili. Sa bagay, papasok dyan yung self-hatred na in-encourage na patawarin ng sarili or acceptance sa mga nangyari. Kanina kasi sabi ko reconciliation sa ibang tao, pero ito kasi pala ay sa sarili. Anyways, ito, enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We realize that we are one with the divine. At ang huli, union. The union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now. Sa wakas, may electric fan na, ha?